Isang pinagpalang araw sa inyong lahat, tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. God is full of surprises. But sometimes the surprises of God are not in favor to what we are expecting, or the surprises of God are contrary to what we are expecting. But how do we react with God's surprises when our expectations are contrary to what God is offering to us? Mapanghihinaan ba tayo ng loob? O kaya naman madidismaya ba tayo sa Diyos? Gaya ng mga Hudyo sa ating ebanghelyo ngayon, na sila ay nagtalo-talo kung paano ibibigay ng taong ito, ng ating Panginoon, ang kanyang sarili upang kanin at ang kanyang dugo para inumin. Hindi nila ito maunawaan sapagkat para sa kanila, ito ay cannibalism o kaya naman isa itong gross o maduming gawain. Sapagkat ang pananaw ng mga Hudyo sa dugo ay buhay at ang sino man ang madapuan ng dugo ay literally unclean na. Kaya paano ito mangyayari? Hindi nila ito maintindihan. Ganoon din po sa ating unang pagbasa ngayon. Narinig natin ang pagtawag ng Diyos kay Saul na kilala ngayon bilang San Pablo. Siya ay yung nanguna na pahirapan ng mga Kristiyano ang mga sumusunod sa ating Panginoon. Inumpisahan niya sa Jerusalem, ngayon kanya pong gagawin ito sa Damasco. Pero sa kanyang pagpunta roon, he encountered the Lord. At hindi ito maintindihan ni Saul. Isa itong malaking surprise sa kanya na siya ay tinawag ng Diyos. Ganon din si Ananias. Isa itong surprise sa kanya na hindi niya inaasahan sapagkat sa lahat ba naman tao na idadalhin ng Diyos sa kanya ay yung pang si Saul na nagpapahirap sa kanilang mga Kristiyano na tumutulig sa kanila. Mahirap tanggapin ito dahil contrary sa kanyang inaasahan. Pero ano po yung ating pwedeng matutunan dito mga kapatid? We can learn that sometimes the surprises of God are really not in favor to what we are expecting or are really contrary to what we are expecting. But let us remember that there are surprises of God which are wrapped into what we do not expect, wrapped into what is contrary, wrapped into what we do not like, wrapped into what we are avoiding. But in these surprises, we can be assured that all the surprises of God are really important or would lead us to receive so many blessings. Kaya nga po ang blessings of God are sometimes wrapped into the things that we do not like. But then if we are open, kapag bukas lang tayo sa pagtanggap ng sorpresa ng Diyos, sabihan ng Diyos, na kahit ito'y nakabalot sa mga hiniiwasan natin o kaya naman hindi natin inaasahan, darating yung malaking pagpapala kung tayo lamang ay magiging bukas na tanggapin ang sorpresa ng Diyos. Si Saul, naging bukas siya, kaya tinanggap niya yung misyon, naging isang magiting na tagapaghayag ng ating Panginoon sa mga hintil. Si Ananias, tinanggap niya yung kahit ayaw niya na si Saul. Ngayon yung tinanggap niya ay naging effective evangelizer. In fact, one of the best evangelizer in our Catholic, in our Christian faith. At sa ating ebanghelyo ngayon,
Kapag tinanggap natin o kanin natin ang katawan ni Jesus at ang kanyang dugo sa komunyon sa banal na misa, tinatanggap natin mismo ang Diyos na makapagbibigay ng buhay na walang hanggan para sa atin. Kaya po sana huwag tayong mapanghinaan ng loob kapag may mga dumarating sa buhay natin na hindi natin inaasahan. Dahil ang mga biyaya ng Diyos are sometimes wrapped into what we do not like, into what is contrary to what we are expecting. We simply have to be open to God's graces, to the promptings of the Holy Spirit. We simply have to be open to the surprises of God. And I'm sure, totoo, masusurpresa tayo sa napakalaking biyaya, magugulat tayo sa napakalaking pagpapala na ating matatanggap. Muli, isang pinagpalang araw sa inyong lahat.